Pakiramdam ni Sheila ay natutuyo na ang kanyang lalamunan habang inilalabas ng waiter ang mga pagkain na inorder ni Pablo. Na tanging steak lang ang kanyang nakikilala, habang ang lalaki naman ay nag-e-enjoy sa nakikitang kaba ng asawa. Kanina pa niya gustong matawa dahil sa nakikitang pag-aalala nito. At sinadya niya talagang umorder ng mga mahal at marami para lalo itong matakot. Buti nga sa'yo, wife. Kanina, kinorner mo ako dun sa office, ha? Naliligayahan niyang bulong sa sarili. Oh, hindi ka ba kakain? Their lobster here is superb. Tanong niya sa asawa, na kanina pa inom ng tubig. Oo, kakain ako. Agad na tumalima si Sheila. Kahit pang totoo, ay halos hindi niya manguya ang mga pagkain. Nang matapos ay umorder pa si Pablo ng dessert. Gusto na sana niya itong pigilan, pero nahihiya siya dahil siya na nga ang nagyaya sa dinner na ito. Pagkatapos nitong kumain ng dessert, ay mabilis niya nang sinanyasan ng waiter para sa bill nila bago pa umorder muli ang lalaki. Gustong-gustong matawa ni Pablo nang nag-sign of the cross pa ang asawa nang ibigay dito ng waiter ang bill bago parang sinilip muna. And when her eyes turns big, halos hindi na talaga niya mapigilan ng matawa. Problem? Kunwa ay wala siyang alam na tanong dito. Pablo, kasi, may dala ka bang pera? Utal-utal na tanong nito. Wala nagmamadali ka kasi. Tapos sabi mo, sagot mo. Bakit wala ka bang pera? Kunwari ay gulat na gulat niyang sagot dito. Meron naman, kaso, kasi, ikaw kasing may kasalanan nito Bakit kasi dito pa tayo kumain? Pwede namang sa ibang restaurant na lang. May steak din naman dun Bigla-bigla ay parang gusto nang maiyak ni Sheila. Bakit hindi? Umabot ang bill nila ng halos 15,000 pesos. 5,000 pesos lang ang dala niya. Napaangat siya nang marinig ang malakas na pagtawa ni Pablo. So loud that it caught other people's attention. Maging si Rico ay napatingin sa boss niya. That's not so very usual for Pablo to laugh this loud, lalo pa sa isang fine dining. Bakit ka tumatawa? Parang hibang na to. Inis na sabi ni Sheila, habang parang nahihiya na nilinga-linga ang iba pang tao na kumakain dun. Ang tapang mong magyaya ng dinner, wala ka palang pera. Sagot ng lalaki nang huminto ito sa pagtawa. Kainis ka? Meron nga akong pera, kaso ang mahal dito. Kulang yung pera ko. Huwag kang ang maingay dyan. Mahina ngunit mariin na bulong niya sa asawa. Muli itong tumawa ng malakas, as if not caring what other people would think about him. Di ba binigyan kita ng credit card? Why not use it? Ayoko nga. Pautangin mo na lang ako. Babayaran ko sa'yo, promise. Nagtaas pa ito ng kamay bilang tanda ng pangangako. Nailing na lamang si Pablo na kinuha mula rito ang bill. Sinanyasan niya ang waiter at mabilis naman itong inabutan siya ng ballpen. He signed, then gave it back to the waiter na agad yumuko bago umalis. Bayad na? May pag-aalalang tanong ni Sheila. Tumango si Pablo. Nagulat pa siya nang bumalik ang waiter na may dalang isang bote ng white wine. Pinirmahan mo lang, bayad na? Saka bakit ka umorder niyan? Hindi yan kasama sa utang ko sa'yo Nag-aalala na sabi niya sa asawa nang muling mawala ang waiter sa kanilang harapan. You really think I'll make you pay? I was just teasing you, Sheila. Kinuha ni Pablo ang bote ng wine at sinalinan ang 2 kopita. So pwede mo naman palang pirmahan. Pinakaba mo pa ako. Basta babayaran ko yun Inis na sabi ni Sheila. Ininom niya ang wine na binigay nito sa kanya. Gumuhit iyon sa kanyang lalamunan, pero masarap. A mixture of bitter and sweet. Muli siyang sinalina ng wine ng asawa. She's about to drink all. Nang matigilan siya sa nakita niya na nasa maliit na stage na yon. Maging si Pablo ay nagtaka sa tila pagkagulat ng babae. Kaya naman sinundan niya ang tingin ng mga mata nito. Si Nicholas ang nasa stage. May nakasukbit na gitara dito. And from the way he see it, ito ang bokalista sa acoustic band na yun.
Naalala niya minsan na nabanggit sa kanya ni Lola Monet na may banda ang half-brother niya, pero hindi niya masyadong binigyan ng pansin. Good evening to all of you. I hope you are enjoying the night. Bati ni Nicholas sa lahat. Nagulat pa siya nang makita ang kapatid at si Sheila na nakaupo sa VIP table. Kumaway ang babae sa kanya, kaya naman kumaway din siya pabalik dito. Well, he just nodded on his brother, na hindi man lang nagbago ang ekspresyon ng muka. Hindi makapaniwala si Sheila nang magsimulang kumanta ang lalaki. Alam na niyang maganda ang boses nito, pero hindi niya alam na magaling din pala itong maggitara. Marami pa itong kinanta na pulos mga love songs na nirequest ng mga tao na naroroon. Ang iba pang mga lalaki ay hinarana ang kanilang mga nobyo at asawa. Napapangiti na lamang si Sheila habang pinapanood ang mga nakakakilig na kaganapan. Ayun na naman siya, imagining kung gaano kasarap sa pakiramdam ang maalaya ng isang kanta. Lihim siyang napasulyap sa asawa na umiinom lamang ng wine. Sigurado siya na hindi iyon gagawin ni Pablo para sa kanya. Dahil bukod sa hindi naman sila tunay na mag-asawa, alam niyang singing in front of so many audience isn't his thing. Grabe, ang ganda ng lugar na to, no? Kaso hindi ako nabusog. Natatawang sabi ni Sheila habang naglalakad na sila palabas. Si Rico naman ay kinuha na ang kanilang sasakyan na nasa parking lot. O bakit hindi ka nabusog? Naiiling na tanong ni Pablo. Kasi naman akala ko ako talagang magbabayad ng lahat ng in-order mo. Hindi ko tuloy nanguya ng husto kaya hindi ko nalasahan. Sabay ismid ng dalaga. Muli na namang natawa si Pablo dahil sa inakto ng asawa. Para lang matigilan nang makita ang isang babae na nakatayo few inches from them. Maging si Sheila ay natigilan nang mapansin na tumigil sa pagtawa ang asawa. When she checked kung ano ang tinitignan nito, isang napakagandang babae ang kanyang nakita. Sobrang ganda na animoy Diyosa na bumaba mula sa kalangitan. Hi Pablo, pwede ba tayong mag-usap? Maging ang boses nito ay akma sa mukha ng babae. Soft-spoken, screaming class. Napatingin si Sheila sa asawa na parang natigilan. She gently gave him an elbow para matauhan ito. Marlin? Narinig niyang binanggit na pangalan ng asawa. Can we talk? Muling tanong ng magandang babae. Tinapunan siya ng tingin nito. Nagyuko siya ng ulo dahil bigla siyang nakaramdam ng hiya. The woman is so beautiful. Even the goddess of beauty would be shy. Si Pablo naman ay napasulyap sa kanya. Sandali lang ha. Paalam nito sa kanya. Sheila just forced a smile, kahit pa hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Iginiya ni Pablo ang babae sa isang gilid. Hindi man maintindihan ni Sheila, pero nakakaramdam siya ng sakit habang tinitignan ng dalawa. Why? They look perfect together. Hindi katulad niya. Hindi bangat kanina'y hindi pa makapaniwala ang waiter na siya ang asawa ni Pablo? Mahigpit niyang hinawakan ng maliit na paper bag na kinalalagyan ng regalo niya sana para sa asawa. Sketch iyon ng lalaki. Parang caricature ni Superman na may suot na korona. She drew it, tapos pinaframe niya pa para sana ibigay dito bilang thank you gift niya sa ginawa nito para sa kanyang itay. Kaya din niya niyaya itong mag-dinner ay upang makapagpasalamat siya. That's Marlin Mendoza. Nagulat pa siya nang may magsalita sa kanyang gilid. Si Nicholas. Gaya niya ay nakatanaw din sa dalawa. Sino siya? Tanong niya, kahit pa mayroon na siyang hinala na mahalaga ang babaeng yun para kay Pablo. She just know from the look on his face. Marlin was my brother's ex-girlfriend. No, make it his ex-fiancé. Sagot ni Nicholas. Napaawang ang bibig ni Sheila. And a raging tiny pain again came rushing into her heart. Pumasok si Sheila sa silid ni Pablo. Pagkatapos ng 3 katok sa pinto na walang sumagot, nakita niyang nakaupo ito sa study table, nakatitig sa harap ng laptop.
Pero halata naman na wala dito ang pansin. Hi! Pukaw niya sa atensyon nito. Doon pa lang parang natauhan ng lalaki. Nilingon siya nito. Why are you here? Kunot ang ulo na tanong ni Pablo sa babae. Okay ka lang ba? Kanina kasi habang pauwi tayo, wala ka ng kibo. Hindi mo na ako kinakausap. May problema ka ba? Gusto mong pag-usapan? Naupo siya sa silya na nasa tapat ng study table nito. Wala naman akong problema. Masakit lang ang ulo ko. Sagot nito. Malungkot na ngumiti si Sheila. Halata naman na bother ang lalaki sa paghaharap nila nung Marlon. Pero nalulungkot siyang isipin na ayaw sa kanyang i-share ng asawa ang nararamdaman nito. Sa bagay, sino ba siya? Asawa lang naman siya nito sa papel. Nothing more. Ganun ba? Sige, matutulog na ako. Bukas pala, papasok na ulit ako sa preschool. Hinihintay niya na mag-react ito katulad ng dati. Makipagtalo ito sa gusto niyang mangyari. Pero tumango lamang ito, as if he didn't hear anything. Sige, I'll go ahead. By the way, nakalimutan ko palang ibigay sa'yo to. Nilapag niya ang paper bag sa lamesa ng lalaki. What's this? Gift ko para sa'yo sana. Kaso hindi ko nabigay kanina. Thank you sa pagpapacheck up sa itay ko habang wala ako sa tabi niya. Thank you din sa painting ng inay ko na binigay mo. Sobrang na-appreciate namin yun. Sige. Yun lang. At lumabas na siya sa silid nito with a heavy heart. Hindi niya maintindihan kung bakit. Pero masakit na masakit ang puso niya. Habang si Pablo naman ay tinitigan ng nilapag na regalo ng asawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ay napagpasyahan niyang kunin iyon. Maayos iyong nakabalot sa Manila paper. Sinira niya iyon. Caricature niya bilang Superman na may suot na korona. May suot din ito na isang asul na necktie. Pinangalanan ng babae ang caricature na Superman may husband. Nakakwadro din ito sa isang medium-sized picture frame. Hinaplos niya ang pirma ng asawa, Sheila. And before he knew it, tears rolling down on his face. Lumipas ang mga araw na laging walang kibo si Pablo. Kahit pilitin ni Sheila na patawanin ng asawa, parang tila bumalik na ito sa dati nitong ugali. Snob, cold and silent. Maging ang mga pagkain na hinahanda niya ay hindi na gaanong ginagalaw ng lalaki. Paminsan-minsan ay naririnig niya itong may kausap sa cellphone. Minsan naman ay lumalabas sa gabi at late na akong umuwi. And Sheila knows that it's because of that woman, Marlon. She wish na alam niya kung paano muling patawanin ng lalaki dahil nasasaktan siya sa nakikitang paghihirap nito kahit hindi pa nito sabihin. Sheila! Napahinto siya isang umaga sa pagmamadali upang pumasok sa preschool kung saan siya nagtuturo. Si Nanay Raquel iyon. Nanay Raquel, magaling na kayo? Masaya niyang bati sa matandang babae. She glanced on her wristwatch. Di bale, sigurado siyang magagawa naman ang paraan ni Rico na makarating siya sa oras sa preschool. Opo ma'am, gusto ko pong magpasalamat sa inyo saka kay Sir Pablo. Nanay Raquel naman, sabi ko sa inyo Sheila na lang po. Masaya po ko na okay na kayo. Aniya. Oo nga eh, napakabuti niyong mag-asawa. Akala ko dati masama si Pablo, pero napakabait pala. Gusto ko nga sanang magpasalamat sa kanya ng personal kanina sa paglalagay niya sa anak ko sa scholarship ng De Leon's Foundation para makapag-aral sa college. Si Pablo? Ginawa niya yun? Takang tanong niya sa ginang. Hindi iyon nabanggit sa kanya ng asawa. Pero sa bagay, matagal na rin naman since the last time na nakapag-usap sila. Halos mag-iisang linggo na. Oo Sheila, nagulat nga ako nung sinabi sa akin ni Sir Rico eh. Kanina magpapasalamat sana ako, kaso nagmamadali siya kasi may ka-meeting yata siya kanina. Ka-meeting? Nakababa na si Pablo? Oo, hindi mo ba alam? Takang tanong sa kanya ng matandang janitress. Ngumiti si Sheila. Oo nga pala. Hindi nga pala nito alam na hindi sila magkasama ng asawa sa kwarto. Lalong hindi nito alam na contract marriage lang ang kasal nila.
Kasi po late na akong nagising eh. Pagdadahilan niya. Tumango-tango naman si Nanay Raquel. Ay, ganun ba? Yun nga, kanina pa kasi may naghihintay sa kanya dyan sa lobby. Akala ko nga artiste. Sobrang ganda. Tapos nung nakita ni Sir Pablo, lumabas sila kaagad. Kaya baka importanteng meeting. Nanay Raquel said cluelessly. Ayun na naman, yung pinong sakit na nadarama ni Sheila. From how Nanay Raquel described the girl, sigurado siyang si Marlene ang kamiting ng asawa. Parang gustong tumulo ng kanyang luha. Dangan lamang na nakita niyang tila minamasdan siya ng matandang janitress. Nagpaalam na siya rito bago siya tuluyang umiyak. Sheila, ano ka ba? Wala kang karapatang maramdaman to. Hindi ka niya asawa. Nagpapanggap lang kayo, okay? Pangungumbinsi pa niya sa sarili. Laglag ang balikat na naglakad-lakad si Sheila sa gilid ng baywalk. Doon siya tumuloy after class. Sigurado siyang nag-aalala na ngayon si Rico dahil umalis siya nang walang pasabi. But she couldn't care less. Kailangan niya ito. She feels like she need to breathe. Sayang lamang at nasa Singapore ang kanyang best friend na si Kyle. Wala tuloy siyang kasama na maglakad-lakad o uminom. Ayaw naman niyang pumunta sa kanyang ama. Ayaw niyang malaman ito ang mga nangyayari. Besides, siya ang pumasok sa ganitong setup. Kaya siyang dapat humanap ng solusyon. Sheila? Nagulat pa siya nang may tumawag sa kanyang pangalan. Nang lingunin niya ay si Nicholas iyon. May kasamang 3 pang kalalakihan na pawang may kani-kaniyang dalang instrumento. Nicholas, anong ginagawa mo rito? Bulalas niya. May gig kami malapit dito. Dumaan lang kami dyan sa resto bar na yan para kuhanin yung keyboard. By the way, mga kabandmates ko. Pagpapakilala ng lalaki sa kanya sa mga kasama nito. Pre, mauna na kami ha. Sunod ka na lang. Sabi ng lalaki na drummer ng banda. Kumaway pa ito sa kanya bilang pagpapaalam. Ang dami mong banda ha. Iba yung kasama mo dun sa hotel eh. Nakangiti niyang wika nang makaalis na ang mga kabanda nito. For corporate shows yun. Alam mo na, sila naman for gig as in loud music. Teka, ikaw, anong ginagawa mo rito? Tanong sa kanya ni Nicholas. Napalis ang ngiti sa kanyang labi nang maalala kung bakit nga ba siya naroroon. Wala, gusto ko lang mapag-isa. Ganon? Sigurado ko, hinahanap ka na ni Your Highness. Napangiti muli ng mapait ang babae nang marinig niya ang endearment na tinatawag niya rin sa asawa. Hayaan mo yun, I doubt it, saka... Nako, ang lalim nun ah. Well, kung ayaw mo pang umuwi, come with me na lang. I'm sure, mawawala doon ang iniisip mo. Diyan lang yun sa boulevard. Itinuro pa nito ang highway. Alam ko yun, dito kaya ako sa Maynila lumaki. Aniya. Sige na nga, let's go. Maya-maya ay pasya niya. Maybe having a drink or two will help her ease the pain that she's feeling. Alright, let's go. Masayang bulalas ni Nicholas. Nakipag-apir pa ito sa kanya. Napangiti si Sheila. Siguro ang pagiging happy-go-lucky ng lalaki ang makakatulong sa kanya kahit ngayong gabi lang. Hey, okay ka lang? Ang dami mo nang nainom ah. May pag-aalalang tanong ni Nicholas sa sister-in-law. Tiningnan niya ang mga bote ng San Miguelite na nasa lamesa nito. 6 na. Okay lang ako. Don't worry about me. Halata na sa tinig ni Sheila na lasing na ito. Tama na Sheila, baka mapano ka na. Let's sing na lang, come on. Makijam ka sa amin. Inagaw niya ang bote na akmang iinumin ulit ng dalaga. Sure, magsi-CR muna ako. Nasaan ba ang CR? Bubulol-bulol na tanong nito. Tinulungan niyang makatayo si Sheila at hinanap kung nasaan ang CR. There, turo niya rito. Kaya mo ba o gusto mong samahan kita? Sigaw niya sa tenga nito para marinig dahil nga ang lakas ng music sa loob ng resto bar. No, I can manage. Saad nito, pasuray-suray nitong tinahak ang CR ng pambabae. Kainis!
Wika ni Sheila nang makita na may 3 nakapila na nauna pa sa kanya. She has no choice but to fall in line kasi ihing-ihi na siya dahil sa dami ng kanyang nainom. Kala niyang Pablo na yan, bahala siya. Hindi ako uuwi kung ayaw mo kong makausap. Sabi niya sa sarili. Nagtataka siyang nilingon ng katabi nang bigla na lamang siyang magsalita na walang kausap. Ngumisi lamang siya sa babae. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa. Kung tawagan ko kaya yung lalaking yun? Bulong niya sa sarili. Why not? Dagdag pa niya. Dahil na rin sa epekto ng alak, Sheila suddenly felt an immense courage to confront him and tell him whatever she's feeling. Naklik niya ang pangalan nito na nasa phone book, pero wala na pala siyang load. Kainis naman oh! Muling saad niya. Nakita niya na may hawak na iPhone ng katabi. She approached the girl. Miss, pwede ba akong makitawag? Tatawagan ko lang yung manluloko kong asawa. Sinungaling siya. Ang sakit. Naiintindihan mo naman ako, hindi ba? Litanya niya. Ang kanina ay nawiwirduhan sa kanya na tingin ng babaeng katabi ay napalitan ng simpatya. Here, naiintindihan kita. Niloko din ako ng BF ko. Sige miss, tawagan mo na yung asawa mo. Inabot sa kanya ng babae ang iPhone. Doon pa lang niya napagtanto na nakainom din ito. She dialed Pablo's number. 3 ring bago nito sinagot ang cellphone. De Leon, sino to? Parang gustong maiyak ni Sheila as she heard his voice. Mag-iisang linggo nang narinig niya ang tinig na yon. And God, she misses that voice. No, she misses the owner of that voice. It doesn't matter kung sino ko. Makinig ka sa aking lalaki ka. Sheila, my God, Sheila, ikaw yan hindi ba? Nasaan ka? Bakit hindi ka nakita ni Rico sa school? Okay ka lang ba? Sunod-sunod na tanong nito sa kabilang linya. Tumawa ng mahina ang babae. Kung papakinggan, parang alalang-alala ito sa kanya. Kilala mo pa pala ako ha? Well, listen to me. Listen very carefully. Ang sama mo. Ang sama-sama mo. Akala mo maniniwala na talaga ako nag-aalala ka sa akin? Wala akong pakialam sa'yo. Hindi na ako mag-aalala sa'yo. Kung ayaw mo na akong kausapin, kung ayaw mo na sa kasal natin, pwede mo namang sabihin sa akin eh. Kung gusto mo na ng divorce, fine. Ibibigay ko sa'yo. Basta sabihin mo sa akin. Hindi yung pinamumukha mo sa akin na wala akong halaga sa'yo. Sheila, ano bang nangyayari sa'yo? Please tell me kung nasaan ka. Please. Mauulanigan sa tinig nito ang pag-aalala. Pero hindi iyon kayang paniwalaan ng babae dahil nasasaktan siya. Ano bang pakialam mo? Di ba wala ka nang pakialam sa akin? Huwag mo na akong kakausapin ah. Fine. Kung ayaw mo na sa usapan natin, di wag. Yun lang. At binabaanan niya ng phone ng asawa. She feels good. Nakipag-appear pa siya sa babae na nagmamay-ari ng cellphone nang ibalik niya dito ang telepono. Pakiramdam niya ay lumuwag ang kanyang puso ng sandaling iyon. Paano haharapin ni Sheila si Pablo pagkatapos ng mga sinabi niya rito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.